Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo ngayon, mariing binatikos ni Jesus ang mga pariseyo sa paimbabaw na pagiging malinis sa panlabas na anyo, ngunit puno naman ng kasakiman at kasamaan sa kanilang kalooban. Dito, napagtanto ko na nais ng Panginoon na ang tunay na kalinisan ay dapat nagmumula sa aking puso at hindi sa panlabas na gawa at pagsunod sa mga ritual lamang. Ibig niya na higit kong pahalagahan ang pagiging malinis ng aking kalooban kaysa sa mga pakunwaring pagsunod sa mga seremonyas na pawang pakitang tao lamang. Nais niya na ako'y mamuhay ng totoo at marangal, maging mapagkawang gawa at magbigay ng bukal sa aking puso at kalooban, pagbibigay sa aking kapwa, hindi lamang ng material na bagay, ngunit higit ng pagmamalasakit at pagmamahal, na kapag nagbibigay ako ng totoo at mula sa aking puso, nalilinis pati ang aking kalooban. Buong puso kong gagawin ito, hindi lamang upang magmukhang maganda at mabuti sa paningin ng tao, kundi lalo't higit dahil sa totoong pagmamahal ko sa Diyos at sa aking kapwa-tao. Hindi ko tutularan ang mga pariseyo na kunwari mga banal, ngunit ang mga kalooban na may puno ng kasakiman at kasamaan. Panginoon, turuan mo akong maging mabuti sa lahat ng tao, upang sa pamamagitan ko ay masalamin din nila ang kabutihan mo. Akayin mo ako upang makapamuhay ng naaayon sa kagustuhan mo. Turuan mo akong maging bukas palad at magkaroon ng puso at isipan tulad ng sa iyo. Tulungan mo akong magampanan ang mga tungkulin ng isang mabuting Kristiyano upang tunay na maging malinis at kalugod-lugod ako sa harap mo. Amen.